Bayan walang sawang purihin, ang poon natin mahabagin. Bayan sa'yo. Awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-29 na linggo ng karaniwang panahon at ang atin din pong pinagdiriwang ang pandaigdigang linggo ng misyon. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagtitipon, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Tugtong na anak ng Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Si Ciro na hari ng Persya ang ginamit na instrumento ng Diyos upang mapalaya ang sambayan ng Israel mula sa pagkakaaliping dulot ng Babylonia. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, "Tinawag nga kita, upang tulungan si Israel na naglingkod. Ang bayan kong hinirang, binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon Dakilang kapangyarihan ng Panginoon dangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan itong lahat sa daigdig. Kahit saay ipahayag na Panginoon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang ginawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon dangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lamang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan
Ang Panginoo'y purihin ng lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kaniyang kabanalan. Ang pagpupuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kaniyang templo, maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon. Dinadakila ni San Pablo ang Diyos na siyang humirang sa mga Kristiyano sa Tesalonika sa tapat na pagmimisyon alang-alang sa Ebanghelyo. Ipaalaala nawain ito na tayo rin ay hinirang ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunitan namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikadalawamputsyam na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay ginugunita rin natin o pinagdiriwang ang pandaigdigang araw ng misyon o Mission Sunday. Atin po munang balikan ng kaunti kung maalala nyo pa. Ano po ang kwento natin nung nakalipas na linggo? Ano? Sino yung mga kausap na Jesus nitong mga nakalipas na linggo? Ang mga? Sino? Wala. Paano tayo uusad? Ang kausap ni Jesus, di ba, yung mga Pariseo, mga Iskriba. Sila yung mga tinuturing na guro. Sila yung mga may alam sa kautusan. Sila yung mga nagpapatupad at nagtuturo ng mga batas na dapat malaman ng mga Hudyo. Ito yung mga kautusan na ibinigay ng Diyos. Malinaw? Yan. Pero nagbibigay si Jesus sa mga talinghaga nitong mga nakalipas na linggo para ipaunawa sa kanila yung kanilang tungkulin at sinabi nga po na aalisin na sa kanila ang tungkuling ito, ipamamahala sa iba. Nung nakalipas na linggo, binigay sa atin ang talinghaga ng isang ama o isang hari na naghanda ng piging para sa kasal ng kanyang anak. Inimbitahan ng lahat. Yung mga gusto niyang anyayahan, yung number 1 sa listahan niya, dinedma siya. Hindi tinanggap yung imbitasyon. Kaya may second option, nag-imbita ulit, lumabas sa mga lansangan, at doon may mga pumunta na. Pero yung number 1 na nasa listahan, hindi pumunta. Kauli-ulihan, nung nasa piging na, merong isa daw hindi nakadamit pangkasalan. Anong ginawa doon sa hindi nakadamit? Itinapon doon sa Gehenna, doon sa labas, kung saan daw po magngangalit o yung kanilang mga ngipin at doon ay talagang mabubuhay sila sa kadiliman. Malinaw po ba? Dapat unti-unti, masundan natin yung kwento kasi talagang ngayon, ang sabi po sa umpisang bahagi,
umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap sila kung paano nila mahahanapan ng butas o masisira sa Jesus sa kanya mismong pananalita. Okay pa tayo? Naman tulog na. Intindihin natin na mabuti, ha? Ulitin ko po, no? Yung mga Pariseo, ito yung mga itinuturing na mga nasa templo o sinagoga. Tinuturing na sa termino natin, taong simbahan. Malinaw po? Pero sabi nga, dahil hindi nila matanggap talaga sa Jesus na siya ay Mesiyas, napakagaling, matalino, nakakapaghimala, nakakagawa ng mga maraming bagay na nasusulat din sa kautusan. At dahil hindi nila matanggap na ito na nakipagsabwatan na sa mga tauhan ni Herodes. Numero 1, ang mga Hudyo, tandaan niyo po ha, ang mga Hudyo galit sa mga Romano. Kasi nga, sinakop sila ng mga Romano. Hudyo sila eh. Imperyo ng Romano. So, ibig sabihin, under sila. Sinakop sila, kaya ito, ayaw nila dito. Kasi ang mga Romano ay maraming pinaniniwalaang Diyos-Diyosan. Ang mga Hudyo, isa lang ang Diyos. Kaya, para sa mga Hudyo, ang anumang mga imahin na nilikha ng tao ay Diyos-Diyosan. Nakakasunod ba, mga bata? O, ang sabi, no? Umahanap sila ng ibang paraan kung paano masisira sa Jesus sa sarili niyang mga salita, sa bibig niya mismo. Okay. So, nakipagkuntsabahan na ang mga Pariseo dito sa mga tauhan ni Herodes. Yung si Herodes ay isang hari. So mayroong kaharian. May templo, ay kaharian. Nakakasunod? Uy, uusap tayo. No? Baka naman, ano. Okay. Kaya ang sabi nito mga Pariseyong ito, naayon bang na magbigay o naayon ba sa kautusan na magbigay ng buwis sa Cesar? Paano kaya? Anong isasagot? Pag sumagot si Jesus na oo, dapat magbayad ng buwis sa Cesar, kalaban siya ng mga Hudyo. Kasi nga ayaw ng mga Hudyo ng ganon. Pataw yun ng mga Romano sa kanila eh. Pag sinabi naman ni Jesus, hindi dapat nagbabayad ng buwis sa mga Romano na yan. Kalaban siya ng Romano. So, saan? Paano na? Mag-isip din na mabuti, ha? Okay. Kaya ang sabi ni Jesus, kayo talagang mga Pariseo kayo, mga mapagpaimbabaw kayo, no? Kaya alam niyo, dapat maging matalino din tayo, no? Kapag mayroong mga sumusubok sa inyo, hindi lahat na parang papatulan mo o patol ka ng patol nang hindi ka muna nag-iisip. Kasi sa salita mo rin mismo, diyan ka mapapahamak. Kaya sabi ni Jesus, sige nga, kaninong mukha yung dyan sa pera na yan, sa denaryo? Kaninong larawan? Cesar. O, para sa mga Hudyo, ang anumang bagay na may larawan, Diyos-Diyosan. Hindi ka dapat sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi number 1 na dapat nang alam ng mga Hudyo, siya lang ang sasambahin mo, ang Diyos lang. Kaya sabi ni Jesus, ibigay ang kay Cesar. Kay Cesar pala yan eh, ibigay nyo. Ibigay ang para sa Diyos. Ano ba yung para sa Diyos? Yung pagsunod
yung katapatan, yung paglilingkod, yan ang para sa Diyos. Kasi nga lahat ng bagay dito sa mundo na inaangkin mong pag-aari mo, lahat yan iiwan mo rin. Sa mundo yan, may iiwan yan sa mundo. Wala tayong madadala sa langit. Kahit yung mga kung anumang nasa katawan natin, singsing, relo, hikaw, hindi yan para sa Diyos. Hindi yan kailangan ng Diyos. Ipapamigay nyo yan, kung ayaw nyo ipamigay, pag-aagawan yan. Diba? Magandang paalala din ito sa atin. Ibinibigay ba natin yung para sa Diyos? O hingi lang tayo ng hingi sa Diyos. Pero yung dapat nating ibigay sa Diyos, hindi natin naibibigay. Isipan na mabuti, no? Kadalasan po, no? Ito yung mga bagay o ito yung mga ginagamit natin na pangpilosopo na sinasabing hiwalay ang simbahan at ang gobyerno. Hindi magkahiwalay. Parehong tumutugon sa misyon na ibinigay ng Diyos sa bawat taong naglilingkod sa simbahan at sa gobyerno. Misyon yan. Kaya ngayon, no, napapaalala ang simbahan. Pipili kayo ng mga maglilingkod sa barangay na bahagi ng gobyerno. Pero paano nga ba kayo pumili? Paano nga ba tayo bumoboto? Kung malinaw sa atin na ito ay isang misyon. Misyon natin makibahagi sa pagpili. Misyon ng mga mapipili ang maglingkod at tumulong sa kanyang mga kabarangay. Kadalasan kapag ganito na yung sinasabi, Father, nakingialam kayo. Hindi ito pakikialam. Kasi misyon ng simbahan magpaalala pagdating sa moral obligation ng bawat isa. At tiyakin na ang mga naglilingkod din sa gobyerno na itinilaga din naman ng Diyos ay hindi makalimot sa kanilang katapatan sa Diyos. No? Patuloy natin na mapagnilayan itong ating narinig na mga pahayag at nawa magbigay sa atin ng mas malalim na pagtugon sa misyon ng bawat isa. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pagdiriwang natin ng pandaigdigang linggo ng misyon, maging pangunahing gabay nawa natin ang mga turo ni Jesus upang maging tapat tayo sa ating misyon para sa Diyos at sa Kanyang bayan. Dumulog tayo sa Kanya. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at mga pinuno ng simbahan,
may palaganap nawa nila ang mabuting balita sa mga makabagong paraan at patuloy nawa silang maging tagapagpahayag ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon Ama, dinggin mo ang aming panalangin. para sa mga pinuno ng bayan. Mabatid nawa nila ang lahat ng kapangyarihang kanilang hawak ay bumubukal at dapat sumalamin sa inyong kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon Ama, dinggin mo ang aming panalangin. para sa lahat ng mga misyonero sa buong mundo. Patuloy nawang mag-alab ang kanilang pag-ibig sa iyo at ang kanilang malasakit sa kapwa sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon Ama, dinggin mo ang aming panalangin. para sa Pontifical Mission Societies. Ingatan mo ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo mo. Papagtibayin nawa sila ng aming mga panalangin at tulong material. Manalangin tayo sa Panginoon Ama, dinggin mo ang aming panalangin. para sa mga minamahal naming pumanaw na. Mahimlay nawa sila sa kagalakan at kapayapaan ng inyong kaharian. O Diyos, manalangin tayo sa Panginoon Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito, at ganoon din ang lahat ng mga misyonero na sa iba't ibang bahagi ng mundo para maghatid ng mabuting balita. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa inaalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay. At ito'y para lamang sa'yo, kaluluwa at Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw,
tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Kaitasan, pinagpalang na parilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa wakas ay iyong kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Noon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kundi paalala po, nalalapit na ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po.